Noong 1956, ginagampanan ni Father Noeret at ng batang si Jacques ang kanilang mga gawain sa araw-araw sa kanilang simbahan sa Tarascon, France. Habang sinisiyasat ang isang kaguluhan, si Noeret ay itinaas sa hangin, sinunog hanggang sa mamatay sa harap ng isang takot na Jacques na pagkatapos ay tumakas. Apat na taon, matapos ang mga pangyayari sa monasteryo ni Saint Carta, si Sister Erin, ay naglilingkod ngayon sa isang kumbento sa Italia. Si Maurice ay nagtatrabaho sa isang boarding school sa France, kung saan siya ay naging kaibigan ng isang batang Irish student na nagngangalang Sophie, at ang kanyang guro, at ina na si Kete. May vision si Erin na hinihiling ni Maurice na iligtas siya. Siya ay ipinadala ng kardinal upang siyasatin ang isang serye ng mga pagkamatay sa buong Europa, na iniugnay sa demonyong si Balak, dahil sa kanyang nakaraang karanasan sa demonyo. Naglakbay siya sa Tarascon kasama si Sister Debra, isang batang baguhan na nagpahayag ng kanyang kahirapan sa pagtanggap ng mga himala, tulad ng tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristya. Samantala, nasaksihan ng isang delivery girl si Balak na nakikipag-usap sa isang possessed Maurice bago ito patayin ni Balak. Ang isang bersyon ng Saint Lucy ng Italian painter na si Becca Fumi ay ipinapakita sa ilang mga pagkakasunod-sunod sa Tarascon. They lit her on fire, but she wouldn't burn. Before killing her, they gouged out her eyes. Si Erin ay pinagmumultuhan ni Balak at may kakaibang pangitain. Ikinuwento ni Sister Debra kay Irene na natanggap niya ang rosaryo ni Noeret mula kay Jacques. Sister? Sa paaralan, si Sophie ay binubuli ng mga kaklas. It's called Defy the Devil. I don't see any devil. The devil is always here. You're just not looking carefully enough. At ikinulong sa deconsecrated sealed-off chapel. At the Itinuturo right ng time, bully ang kambing sa bintana na may bahid na salamin na nagsasabing lumilitaw ang demonyo kapag nagniningning ang araw at namumula ang mga mata ng kambing. he looks right at you. The rumor is, if you look away, the devil will appear in the form of a monstrous goat. Isang gabi, nakatagpo ang headmistress ng isang sleepwalking Maurice at pinatay ni Balak sa pagkukunwari ng kanyang yumaong anak. Cedric. Naglakbay sina Erin at Debra sa Palais des Papes at nakipagkita sa isang librarian. Paliwanag niya, si Balak ay isang anghel na tinanggihan ng Diyos at ang sagisag sa rosaryo ni Noeret ay ang family crest ni St. Lucy na pinaslang ng isang pagano. Bagamat siya ay nasunog, siya ay himalang hindi nagsunog, ang kanyang mga mata ay gouged out, ngunit ang kanyang pamilya mabawi ang mga ito. Iminumungkahi ng librarian na ang demonyo ay pumapatay sa mga inapo ni St. Lucy dahil nais nito ang malakas na relikya na ito, na huling kilala na maiimbak sa isang dating pagawaan ng alak na ginawang monasteryo. Ang alak pagkatapos ay naging kasalukuyang boarding school. No, it was sold to a winery. And now it's a boarding school. Sa paaralan, magkaharap sina Erin at Debra laban sa isang fully possessed Maurice. Ipinakita ni Sophie sa mga babae ang kambing na may bahid na salamin sa kapilya, at gumagamit sila ng flashlight para magningning ang mga mata nito na pula. Go back up slowly.
Ang pulang ilaw ay gumaganap bilang isang laser, na tumuturo sa kung saan ang mga mata ni St. Lucy ay nakalibing. Natagpuan ni Erin ang relic at ang kambing na may bahid na salamin ay nawawala, na muling lumilitaw sa tunay na buhay bilang isang demonyong nilalang. What the hell? Habang inaatake ng kambing ang mga estudyante, sinalakay ni Maurice si Irene, hinabol si Sophie, at naging dahilan ng pagbagsak ng Bell Tower. Inamin ni Debra kay Irene na may pananampalataya na siya ngayon. Are you okay? Yes, that was a miracle. Ginagamit ni Irene ang relic laban kay Maurice, pero hinawakan niya ito, dahilan para lumitaw si Balak. Katulad ni Father Noiret, iniangat ni Balak si Irene sa air, at sinunog ito. Hindi nasusunog si Irene habang napagtanto ni Balak na siya ay inako ni San Lucy, na kayang gamitin ang parehong kapangyarihan na nauugnay sa relikya. Irene at Debra manalangin, nang may pananampalataya, ang mga salita ng institusyon na ginagamit sa mga pagdiriwang ng Kristiyano ng Eukaristya, at ang mga lumang bariles ng alak sa silid ay nagiging dugo ni Kristo, pagpapalaya sa demonyo. New and everlasting covenant that will be shed for you and for all, so that your sins may be forgiven. Sa pagkawala ni Balak, nagawa ni na Irene at Debra na palayain si Maurice ng pag-aari at iligtas ang kanyang buhay. Kinaumagahan, pinamunuan ni Irene si Maurice sa labas, at tinulungan siyang makabalik sa kanyang katinuan. Gayunpaman, nagiging nag-aalala siya habang pinapanood niya ang pagpunta nito kasama sina Sophie at Kat sa loob.
Noong 1956, ginagampanan ni Father Noeret at ng batang si Jacques ang kanilang mga gawain sa araw-araw sa kanilang simbahan sa Tarascon, France. Habang sinisiyasat ang isang kaguluhan, si Noeret ay itinaas sa hangin, sinunog hanggang sa mamatay sa harap ng isang takot na Jacques na pagkatapos ay tumakas.